Isang panibagong hapon na naman ng paglalakbay ng puso at damdamin. Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Samahan ninyo muli ang inyong lingkod sa isang kwentong susubok sa tatag ng isang pusong nagmahal ng lubos. Sabi nila, ang kasal ay isang sagradong pangako. Ngunit paano kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng iyong mga pangarap ang siya ring wawasak sa mga ito? Saan ka huhugot ng lakas upang muling bumangon kung ang mismong pundasyon ng iyong mundo ay gumuho na? 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang isumpa niya ang kanyang buong buhay sa lalaking akala niya ay magiging kanyang mundo. Sa kanilang ika-5 anibersaryo, maingat na inayos ni Aluna Diwata ang 2 plato sa mesa. Ang ilaw mula sa kandila ay sumasayaw. Nagbibigay ng anino sa masasarap na pagkaing niluto niya ng buong puso. Ang paboritong steak ni Lakan, ang paborito nitong alak. Sa labas, ang gabi ay winawasak ng isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, sinubukan ni Aluna na lumikha ng isang munting paraiso. Isang kanlungan mula sa bagyo. Isang oras na siyang huli. Tiningnan ni Aluna ang kanyang relo. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Laging ganito. Sa mga mahahalagang okasyon, laging may mas mahalaga para kay Lakan. Isang biglaang pulong. Isang mahalagang misyon. Bilang asawa ng isang mataas na opisyal ng militar, isang lieutenant colonel, sinanay na niya ang sarili na umunawa. Ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Mayroong kakaibang lamig na bumabalot sa bahay na hindi dulot ng bagyo. Bigla, ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa tapat ng kanilang bahay ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dumating na siya. Ang lahat ng kanyang pag-aalala ay biglang naglaho na palitan ng pananabik. Mabilis siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto. Inayos niya ang kanyang simpleng pulang bestida, ang regalo nito sa kanya noong nakaraang taon. Sa pagpihit niya ng seradura, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi yon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi nag-iisa si Lakan. Sa tabi niya, may isang babaeng nakatayo. Pinapayungan ni Lakan mula sa malakas na ulan. Ang babae ay balot sa karangyaan mula sa kanyang mamahaling damit hanggang sa kanyang matapang na ngiti. Ang bawat kilos nito ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. Nanlamig si Aluna nang mamukhaan ito. Si Dagsa Imperial, isang pangalan mula sa nakaraan ni Lakan na pilit niyang kinalimutan. Lakan? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Aluna. Nanginginig. Diretso lang ang tingin ni Lakan sa kanya. Wala ang init at pagmamahal na dati niyang nakikita sa mga matang iyon. Napalitan iyon ng isang malamig na distansya. Papasukin mo kami, Aluna. Hindi yun isang pakiusap. Iyon ay isang utos. Napatulala si Aluna habang naglalakad sila papasok. Ang mga mamahaling takong ni Dagsa ay tumatama sa sahig na kahoy. Ang tunog ay parang pagbasag sa katahimikan ng tahanang pinaghirapan niyang buuin. Umupo si Dagsa sa paboritong upuan ni Aluna sa sala na para bang siya ang reyna ng lugar. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Aluna. Ang kanyang boses ay bahagya ng marinig. Hindi siya sinagot ni Lakan. Sa halip, lumapit ito sa mesa sa gitna ng sala at may inilapag na isang sobre. Isang makapal, puting sobre. Basahin mo, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Aluna habang binubuksan ng sobre, mga legal na dokumento, annulment papers. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata na puno ng luha. Hindi ko maintindihan. Hagulgol niya, nakatingin kay Lakan. Anibersaryo natin ngayon. Tapos na tayo, Aluna. Simpleng sabi ni Lakan.
Si Dagsa na ang mahal ko, noon pa man. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Tumingin siya kay Dagsa na nakangisi lamang sa kanya. Isang ngangisi ng tagumpay, isang ngangisi ng pangaasar. Pero bakit? Umiiyak na tanong ni Aluna. 5 taon, Lakan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. At iyon na nga ang problema. Sagot ni Lakan, ang kanyang mga salita ay mas malamig pa kaysa sa hangin ng bagyo. Ibinigay mo ang lahat hanggang sa wala nang natira para sa sarili mo. Masyado kang simple para sa buhay na gusto ko, Aluna. Kailangan ko ng isang taong makakasabay sa akin, hindi isang taong naghihintay lang sa bahay. Pagkatapos ay kinuha ni Lakan ang isang maleta mula sa likod ng pinto. Ang maleta ni Aluna. Nakaimpake na ang mga gamit mo. Umalis ka na. Saan ako pupunta? Sigaw niya. Ang kanyang puso ay nagdurugo. Ito ang tahanan ko. Pamilya mo ang pamilya ko. Hindi na ngayon, sabi ni Lakan. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso at kinaladkad patungo sa pinto. Lakan, maawa ka? Wag! Pagmamakaawa niya. Binuksan ni Lakan ang pinto. Ang bagsik ng bagyo ay tila isang yakap kumpara sa lamig sa loob ng kanyang tahanan. Itinulak siya ni Lakan palabas. Bumagsak si Aluna sa putikan. Ang kanyang damit ay nabasa at nabahiran ng dumi. Ang malakas na ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya si Lakan na isinasara ang pinto. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng unos. Ang ilaw sa loob ng bahay ay tila isang malupit na paalala ng init at pagmamahal na ipinagkait sa kanya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay walang lakas. Ang sakit ay hindi lang sa kanyang puso, kundi sa buong pagkatao niya. Ang mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang mga pangarap ay tinangay ng bagyo. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, naramdaman niya ang pagkawala ng kanyang lakas. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isang kislap ang nahagip ng kanyang mata. Ang kanyang wedding ring dumulas mula sa kanyang daliri at lumubog sa malamig na putik. Nawala na parang isang pangakong napako. Ang manibela ay mahigpit na hawak ni Bantugan Makiling. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kalsadang halos hindi na makita dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Gabi na at pauwi na siya mula sa isang site inspection sa kalapit na probinsya. Ang daan ay madilim at delikado. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang headlight na pilit tumatagos sa kurtina ng ulan. Habang papaliko siya sa isang pamilyar na kurbada, isang anino sa gilid ng kalsada ang nahagip ng kanyang pansin. Ipinreno niya ang sasakyan. Ang matinis na tunog ng preno ay halos nilamon ng ugong ng bagyo. Anong gagawin ng isang tao sa labas sa ganitong panahon? Bumaba siya ng sasakyan. Ang malakas na hangin ay agad na yumakap sa kanya. Gamit ang ilaw mula sa kanyang telepono, sinundan niya ang nakita. At doon, sa ilalim ng isang puno, nakahandusay ang isang babae. Ang kanyang damit ay basang-basa at puno ng putik. Isang pamilyar na pulang bestida. Nang itutok niya ang ilaw sa mukha nito, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Aluna? Walang malay. Mabilis niyang sinuri ang pulso nito. Mahina, ngunit tumitibok pa. Binuhat niya ito ng may pag-iingat. Ang katawan nito ay nanlalamig. Isinakay niya ito sa kanyang sasakyan. Binalot sa emergency blanket na lagi niyang dala at mabilis na nagmaneho patungo sa pinakamalapit na klinika. Sa maliit na waiting area ng klinika, hindi mapakali si Bantugan. Bawat minuto ay tila isang oras. Nakita niya ang telepono ni Aluna sa maliit na bag nito. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Umaasang makahanap ng numerong matatawagan. Sa listahan ng mga huling tinawagan, nakita niya ang isang pangalan. Yaya Gin. Iyon na ang tinawagan niya. Sino po sila?
Sagot ng isang nag-aalalang boses sa kabilang linya. Kaibigan po ako ni Aluna. Ako si Bantugan. Natagpuan ko siyang walang malay sa daan. Nagising si Aluna sa amoy ng antiseptiko at sa isang pamilyar na kirot na gumagapang sa buo niyang katawan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame. Puti ang kumot. Nasa isang kwarto siya na hindi pamilyar. May nakakabit na IV drip sa kanyang kamay. Ang mga alaala ng nagdaang gabi ay bumalik na parang isang malaking alon. Ang anibersaryo, si Dagsa, ang malamig na mga mata ni Lakan. Ang pagtulak sa kanya, palabas sa gitna ng bagyo. Napahagulgol siya. Ang sakit ay sariwa pa, mas matindi pa, kaysa sa sakit ng kanyang katawan. May pumasok sa kwarto, isang lalaking matangkad, may seryosong muka, ngunit may kabaitan sa kanyang mga mata. Gising ka na pala. Sino ka? Tanong ni Aluna, ang kanyang boses ay paos. Bantugan Makiling. Magkaklase tayo noong college. Natagpuan kita kagabi sa daan. Naalala niya ang pangalan. Isang tahimik ngunit matalinong estudyante ng engineering. Hindi sila naging malapit. Paano? Bakit? Salamat. Ang tanging nasabi niya. Kinabukasan, dinala siya ni Bantugan sa isang maliit ngunit malinis na condominium unit. Dito ka muna pansamantala. Ligtas dito. Hindi ko kayang bayaran to. Mahinang sabi ni Aluna. Ang kahihiyan ay dumagdag sa kanyang pasanin. Huwag mo munang isipin yan. Ang mahalaga, makapagpahinga ka. Sagot ni Bantugan. Iniabot sa kanya ang isang paper bag na may lamang pagkain at ilang damit. Nang maiwan siyang mag-isa, ang unang ginawa niya ay tawagan ang biyenan niya. Ang ina ni Lakan, ang babaeng tinuring niyang pangalawang ina. Umiiyak siyang nagpaliwanag, umaasang makakahanap ng kahit kaunting kakampi. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay kasing lamig ng yelo. Aluna, wala ka nang babalikan dito. Matagal nang tapos ang pagsasama ninyo ni Lakan, ngayon lang niya nilakasan ang loob niya. Huwag mo na kaming guluhin. At ibinaba ang telepono. Doon gumuho ang huling piraso ng pag-asa ni Aluna. Wala na talaga. Tinakwil na siya ng pamilyang minahal at pinaglingkuran niya. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Ilang oras ang lumipas, may kumatok sa pinto. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Sa labas, nakatayo si Ginhawa, ang kanilang kasambahay sa loob ng maraming taon. Dala-dala ang ilang gamit niya. Mama Luna, sabi ni Yaya Gin, at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa yakap ng matandang babae, muling bumuhos ang mga luha ni Aluna. Sinabihan ako ni Sir Lakan na itapon na raw ang mga gamit ninyo. Pero hindi ko sinunod. Itinakas ko po ang mga mahahalaga. Sabi ni Ginhawa, ang kanyang mga mata ay namumula rin. Hindi kita iiwan, ma'am, kahit anong mangyari. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras na nakaramdam si Aluna ng kahit katiting na init. Isang patunay na mayroon pa ring natitirang kabutihan sa mundong tila nagdilim para sa kanya. Nang gabing iyon, bumalik si Bantugan. Tahimik lang itong umupo sa tapat niya. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nanghuka. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. Nang huminahon na siya, iniabot ni Bantugan ang isang tablet. Alam kong wala pa ito sa isip mo ngayon, mahinahon niyang sabi. Pero alam ko rin kung gaano kakahusay. Alam kong sinayang mo ang talento mo para sa isang taong hindi karapat-dapat. Nasa screen ng tablet ang isang anunsyo, The National Design Competition for the Silangan Pearl Project. Isang malaki at prestihiyosong proyekto na pangarap ng bawat arkitekto sa bansa. Tumingin si Aluna mula sa tablet patungo sa mga mata ni Bantugan. Pinatumba ka nila, Aluna, sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng paniniwala. Ito na ang pagkakataon para ipinakita sa kanila kung paano ka babangon
Ito na ang oras para bawiin mo ang pagkatao mo. Nakatitig si Aluna sa tablet na iniwan ni Bantugan. The Silangan Pearl, ang proyektong laman ng bawat business journal at pangarap ng bawat arkitekto sa bansa. Isang napakalaking hamon, isang bundok na tila imposibleng akyatin, lalo na para sa isang taong kasalukuyang nasa ilalim ng lupa. Kaya ko ba to? Tanong niya sa sarili. 5 taon siyang tumigil. 5 taon niyang isinantabi ang kanyang mga pangarap para maging anino ni Lakan. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa technical pen sa T-squares, ay naging sanay sa pagluluto at pag-aayos ng bahay. Ang talas ng kanyang isip para sa disenyo ay napalitan ng pag-alala sa schedule at mga gusto ng kanyang asawa. Ma'am, pumasok si Yaya Ginhawa sa sala. May dalang isang lumang portfolio. Maalikabok ito, ngunit maingat na iningatan. Ang portfolio niya noong college. Nakita ko po ito sa bodega, ma'am. Sabi ni Yaya Jean, inilapag ito sa mesa. Bago pa po kayo ikasal, sabi niyo sa akin, balang araw, magtatayo kayo ng pinakamagandang gusali sa buong Pilipinas. Binuksan ni Aluna ang portfolio. Ang kanyang mga lumang plates at disenyo. Mga pangarap na iginuhit sa papel. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kislap. Isang apoy na akala niya'y matagal nang naging abo. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Sa maliit na lamesa sa sala, inilatag niya ang mga blangkong papel. Sa una, nanginginig ang kanyang kamay. Ang unang guhit ay mali. Kinusot niya ang papel at itinapon. Isa pa. Mali ulit. Ang blangkong papel sa harap niya ay parang isang malaking dagat ng kawalan at siya'y isang bangkang walang sagwan. Ngunit naalala niya ang malamig na mga mata ni Lakan, ang mapang-asar na ngiti ni Dagsa, ang sakit, at sa halip na hayaan itong lunurin siya, ginawa niya itong gasolina. Ang bawat guhit ng lapis ay naging isang paghakbang palayo sa alunang winasak nila. Ang bawat kurba ay isang pagbawi sa kanyang pagkatao. Nagkamali siya, nagpunas, at umulit. Hanggang sa pagitan ng hating gabi at madaling araw, isang konsepto ang nagsimulang mabuo. Isang tore na tila isang perlas na umaahon mula sa dagat. Sumasalamin sa sikat ng araw sa silangan. Isang disenyo ng pagbangon. Kinaumagahan, nadatnan siya ni Bantugan na napapaligiran ng mga gusot na papel at mga sketch. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang piraso ng papel kung saan nakaguhit ang simula ng isang obra. Kape, sabi ni Bantugan. Inilapag ang isang tasa sa tabi niya. Hindi ito nagtanong. Tiningnan lang nito ang kanyang mga gawa. Naaalala ko pa yung thesis mo noon. Sabi ni Bantugan, isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi nito. Isang cultural center na hango sa mga habi o mga taga Mindanao. Lahat kami namangha. Sabi ko noon, yang babaeng yan, malayo ang mararating. Hindi ako nagkamali. Ang mga salita ni Bantugan ay parang isang mainit na kumot sa nanlalamig niyang kumpiyansa. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may naniniwala pa sa kanya. Isang taong nakikita siya, hindi bilang asawa ni Lieutenant Colonel Hidalgo, kundi bilang si Aluna Diwata, ang arkitekto. Isang hapon, habang nagbabasa ng balita online para sa inspirasyon, isang larawan ang nagpatigil sa kanyang pag-scroll. Si Lakan at Dagsa magkahawak kamay sa isang high-profile military event. Ang caption, The New Power Couple. Mukha silang perpekto, masaya, matagumpay. Isang kirot ang muling tumagos sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiyak. Itinikom niya ang kanyang kamao at mas lalong ibinuhos ang sarili sa kanyang trabaho. Sa tulong ni Bantugan, nag-set up siya ng isang maliit na kumpanya. Isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip, simpleng ngunit puno ng kahulugan. Sa online registration form, buong pagmamalaki niyang tinipa. Sinag arkitektura. Dahil pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na araw.
Samantala, sa isang malaking opisina na may tanawin ng buong syudad, inilapag ng isang aide ang listahan ng mga kumpanyang nakapasok sa preliminary screening ng The Silangan Pearl sa mesa ni Lacan Hidalgo. Interesado siya sa proyekto dahil sa koneksyon nito sa gobyerno. Binasa niya ang mga pangalan ng mga malalaking architectural firm sa bansa. At pagkatapos, sa dulo ng listahan, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Sinag Arkitektura. May-ari, Aluna Diwata. Isang mapanghamak na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kawawang Aluna. Naglalaro pa rin ng kanyang mga pangarap. Ilang araw ng pananabik at kaba ang lumipas. Bawat tunog ng email notification ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. Hanggang sa isang gabi, dumating na nga. Isang email mula sa komite ng The Silangan Pearl. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ito. Congratulations, Sinag Arkitektura. You have officially passed the preliminary screening. You are cordially invited to the official press launch. Isang hininga ng tagumpay ang kanyang pinakawalan na agad na palitan ng kaba. Ang press launch, ibig sabihin, makikita niya sila. Makakaharap niya ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Handa na ba siya? Nakatayo si Aluna sa labas ng grand ballroom ng isang 5-star hotel. Sa loob, naririnig niya ang ugong ng mga nag-uusap at ang sunod-sunod na pag-click ng mga kamera. Ito na, ang unang pagkakataon na haharapin niya ang mundo at ang kanyang nakaraan mula nang gumuho ito. Suot niya ang isang simpleng navy blue pantsuit na pinahiram ni Bantugan. Elegante, propesyonal, malayo sa imahe ng asawang laging nakabestida lang sa bahay. Ang kanyang buhok, na dati laging nakapusod, ay nakalugay at may bahagyang alon. Sa tulong ni Yaya Jean, natuto siyang maglagay ng kaunting makeup, sapat lang para itago ang mga gabing walang tulog at para bigyan ng tapang ang kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. Para ito sa'yo, Aluna, para sa Sinag Arkitektura. Sa kanyang paghakbang papasok, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Mga bulungan ang umalingaw-ngaw. Kilala siya ng marami sa kanila, ngunit bilang si Mrs. Lacan Hidalgo lamang, ang tahimik at laging nakangiting asawa. Ngayon, narito siya bilang isang kakumpetensya. At sa gitna ng lahat, nakita niya sila. Nakatayo si Lacan sa tabi ni Dagsa Imperial, mukhang isang perpektong magkasintahan. Si Lacan sa kanyang matikas na kasuotan at si Dagsa sa isang mamahaling itim na damit na yumayakap sa kanyang katawan. Napansin ni Lacan ang biglaang pagbabago sa atensyon ng mga tao at lumingon ito. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng silid na puno ng tao. Nakita ni Aluna ang pagkabigla sa mukha ni Lacan, isang emosyong mabilis nitong itinago sa likod ng isang malamig na maskara. Ngunit nakita niya, at sa isang iglap, naramdaman niya ang isang kakaibang paglakas ng loob. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa gitna ng ulan. Naglakad si Aluna nang may dignidad patungo sa registration table, pilit na hindi pinapansin ang mga titig at bulungan. Pangalan po, ma'am? Tanong ng babae sa registration. Aluna Diwata, ang Sinag Arkitektura. Sa pagkarinig ng pangalan niya, lumapit sina Lacan at Dagsa. Si Dagsa, na may ngiting puno ng lason, ang unang nagsalita. Well, look who's here, sabi ni Dagsa. Ang kanyang boses ay matamis ngunit may talim. I didn't know you had it in you, dear. Akala ko, hanggang kusina ka lang. Maraming bagay ang hindi mo alam tungkol sa akin, Dagsa. Kalmadong sagot ni Aluna. Tinitingnan ito ng diretso sa mata. Ikinawit ni Dagsa ang kanyang braso sa braso ni Lacan. Be careful, darling. Baka gayahin niya ang mga disenyo mo. She's good at copying, you know. Like copying my life. Isang kirot ang naramdaman ni Aluna, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sa halip, ngumiti siya. Isang maliit, matatatag ng ngiti. Ang tunay na talento,
Hindi kailanman kinakailangang manggaya. Bago pa man makasagot si Dagsa, nagsimula na ang programa. Inanunsyo ang mga pangalan ng mga bumubuo sa proyekto. At pagkatapos, isang pangalan ang nagpatigil sa lahat. At nais din nating ipakilala, sabi ng MC, ang Chief Engineer mula sa isa sa ating mga partner construction firms, ang Makiling Builders, Mr. Bantugan Makiling. Nagpalakpakan ang mga tao. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Bantugan, suot ang isang formal na suit. Ang kanyang presensya ay nag-uutos ng respeto. Nagulat si Aluna. Hindi niya alam na ganito kataas ang posisyon ni Bantugan. Matapos ang maikling pagpapakilala, bumaba si Bantugan sa entablado. Ngunit sa halip na pumunta sa hanay ng mga VIP, naglakad ito ng diretsyo, patungo sa kinaroroonan ni Aluna. Sa harap ng lahat, sa harap ni Nalakan at Dagsa, sa harap ng mga kumukuhang kamera, tumayo si Bantugan sa tabi ni Aluna. I'm very excited to potentially work with a talented architect like you, Miss Diwata. Sabi ni Bantugan, ang kanyang boses ay malinaw at sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Ang paggamit niya ng Miss Diwata ay isang malinaw na mensahe. Ang mukha ni Lakan ay nag-aapoy sa galit at pagkalito. Ang ngiti ni Dagsa ay nawala. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Engineer Makiling, sabi ni Aluna, isang tunay na ngiti ng pasasalamat ang sumilay sa kanyang mga labi. The honor is mine. Hindi pa sila nakakatagal sa kanilang pag-uusap nang isang matapang na reporter ang lumapit. May dalang mikropono at kamera. Lieutenant Colonel Hidalgo? Diretsong tanong ng reporter. Ang babae pong kasama ni Engineer Makiling, hindi po ba siya ang dati ninyong asawa? Si Aluna Hidalgo? Tila isang bomba ang sumabog sa katahimikan. At ano po ang relasyon ninyo kay Engineer Makiling, sir? Sunod na tanong ng reporter. May mga usap-usapan po na matagal na silang may koneksyon. Nang gabing iyon, matapos ihatid si Aluna sa kanyang unit, hindi agad umuwi si Bantugan. Sa halip, nagtungo siya sa kanyang opisina sa Makiling Builders. Ang katahimikan ng malawak na espasyo ay kabaligtaran ng ingay sa kanyang isipan. Mula sa kanyang wallet, maingat niyang inilabas ang isang luma at kupas ng litrato. Ang mga gilid nito ay malambot na sa kahahawak. Sa litrato, isang masayang lalaki na may pamilyar ng ngiti ang nakaakbay sa isang mas batang bersyon niya. Ang mukha ng lalaki ay medyo malabo na, ngunit ang mga mata nito ay kasing sigla ng araw. Ang kanyang kuya. Huminga ng malalim si Bantugan, hinahaplos ang imahe. Kuya, bulong niya sa hangin. Ginagawa ko na ang pangako ko sa'yo. Babantayan ko siya. Hindi ko siya pababayaan. Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang alaala ng huling pag-uusap nila sa isang silid sa ospital. Isang pangakong binitiwan na naging bigat at misyon niya sa loob ng maraming taon. Ibinalik niya ang litrato sa kanyang wallet, tila nagtatago ng isang sagradong lihim. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang ipo-ipo ng trabaho. Ginugol ni Aluna ang halos bawat oras sa pagbuo ng kanyang disenyo para sa Silangan Pearl, at sa bawat hakbang, naroon si Bantugan. Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kasangga. Isang gabi, nadatnan niya si Aluna sa maliit na opisina ng Sinag Arkitektura. Halos natutulog na sa ibabaw ng kanyang mga plano. Ang sahig ay puno ng mga kinusot na papel. Hindi pwedeng puro kape, sabi ni Bantugan. May dalang 2 tasa ng instant noodles. Napangiti si Aluna, isang pagod ngunit taos-pusong nangiti. Salamat, Bantu. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Sabay silang kumain sa gitna ng mga blueprints at mga sketch. Nagbahagi si Bantugan ng mga teknikal na kaalaman, habang si Aluna naman ay nagpaliwanag ng kanyang artistikong bisyon. Perpekto silang magkatugma. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang engineer at ang arkitekto. Sila ay si Bantu at si Aluna.
Dalawang taong nagkakaintindihan ng hindi na kailangan pang magsalita. Kinabukasan, isinama siya ni Bantugan sa isang construction site para ipakita ang ilang bagong materyales. Habang naglalakad sila, may biglang nahulog na ilang piraso ng kahoy mula sa itaas. Sa isang iglap, walang pag-aalinlangan na hinila ni Bantugan si Aluna palapit sa kanya. Ipinagsanggalang ito ng kanyang katawan. Ang insidente ay mabilis na natapos. Ligtas sila. Ngunit sa loob ng ilang segundo, magkayakap sila. Naramdaman ni Aluna ang malakas na pagtibok ng puso ni Bantugan, ang init ng katawan nito na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Nang maghiwalay sila, pareho silang hindi makapagsalita. "Okay ka lang?" tanong ni Bantugan. Ang kanyang boses ay bahagyang garalgal. Tumangulang si Aluna, hindi makatingin ng diretsyo. Isang kakaibang kuryente ang gumapang sa kanya, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-uwi nila, habang nag-aayos ng ilang dokumento, biglang tumawa si Aluna. Isang tunay, malakas, at masayang tawa dahil sa isang maliit na kwento na ibinahagi ni Bantugan tungkol sa kanyang kabataan. Natigilan si Bantugan. Sa loob ng mga linggo na magkasama sila, ngayon lang niya narinig ang tawang yon. Hindi pilit, hindi malungkot. Iyon ang tawa ng Alunang nakilala niya noon sa kolehiyo. Puno ng buhay at pangarap. At sa sandaling iyon, napagtanto niya, hindi na lang dahil sa isang pangako, kaya niya ito ginagawa. Ang puso niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng sarili nitong dahilan. Sa kabilang dako ng lungsod, hindi mapakali si Dagsa Imperial. Masyadong malinis ang kwento ni Bantugan Makiling, isang dating kaklase na nagkataong naging mabuting Samaritano. Hindi siya naniniwala sa mga koinsidensya. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. "May mali sa Bantugan Makiling na yan," sabi ni Dagsa sa telepono. "Masyado siyang mabait. Masyado siyang invested kay Aluna. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Bawat kilos, bawat kausap, walang ititira." Sinimulang sundan ng investigador si Bantugan. Sa loob ng ilang araw, puro trabaho at pagtulong kay Aluna lang ang ginagawa nito. Tila malinis, hanggang sa isang Sabado ng hapon, nagmaneho si Bantugan ng mag-isa, hindi patungo sa opisina o sa unit ni Aluna. Nagtungo ito sa isang lumang sementeryo sa labas ng syudad. Maingat siyang sinundan ng investigador. Naglakad si Bantugan sa pagitan ng mga puntod hanggang sa huminto sa isang partikular na lapida. Matagal itong tumayo roon, tila malalim ang iniisip. Nakatago sa malayo, kumuha ng litrato ang investigador gamit ang isang long lens camera. Nag-zoom in siya sa lapida. Hindi niya mabasa ang lahat, ngunit sapat ang nakita niya para magpadala ng isang text message kay Dagsa. Ilang minuto lang, tumunog ang telepono ni Dagsa. Binasa niya ang mensahe. "Ma'am, galing siya sa sementeryo. May binisita siyang puntod. Ang apelyido sa lapida. Diwata." Dumating na ang araw ng semifinal presentation. Ang bawat sulok ng auditorium ay puno ng mga kilalang pangalan sa industriya ng arkitektura at real estate. Sa gitna ng entablado, sa ilalim ng matinding liwanag, nakatayo si Aluna Diwata. Ang silangan Pearl. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. Ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang salaysay, isang kwento ng pagbangon, tulad ng araw na sumisikat sa silangan. Sa likod niya, ipinapakita ng projector ang mga imahe ng kanyang disenyo. Isang istruktura na tila isang perlas na dahan-dahang bumubukas. Ang bawat palapag ay idinisenyo upang mahuli ang natural na liwanag. Ginamit niya ang mga sustainable materials at isinama ang mga elemento ng disenyong Filipino sa isang modernong paraan. Bawat linya, bawat kurba ay may kahulugan. Bawat salita niya ay puno ng puso. Sa hanay ng mga hurado,
Kitang-kita niya ang paghanga sa mga mata ni Apolontian, ang respetadong chairman ng proyekto. Maging ang ibang mga hurado ay sunod-sunod na tumatango sa pagsang-ayon. Naramdaman ni Aluna ang pag-agos ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Ito ang kanyang sining. Ito ang kanyang kaluluwa. Ang silangan Pearl ay isang simbolo ng pag-asa. Pagtatapos niya, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na dagat, laging may hihintaying perlas. Ang buong auditorium ay napuno ng malakas na palakpakan. Habang pababa siya ng entablado, sinalubong siya ni Bantugan ng isang ngam ngiti. "Ang galing mo!" Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Pagkatapos niya, ilang pang-arkitekto ang nagpresenta at pagkatapos, tinawag na ang huling pangalan. At para sa ating huling presentasyon, mula sa Imperial Designs, Miss Dagsa Imperial. Umakyat si Dagsa sa entablado na may kumpiyansang nakakasilaw. Ang kanyang presensya pa lang ay sumisigaw na ng kapangyarihan. "Magandang hapon sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay makinis at mapang-akit. "Ang aking konsepto para sa Silangan Pearl ay simple lang," patuloy niya. "Hindi ito tungkol sa mga pangarap. Ito ay tungkol sa realidad. Isang realidad ng karangyaan at kapangyarihan." Nagsimulang magpalit ang mga imahe sa projector. Sa unang slide, napakunot ang noo ni Aluna. Isang tore na may pamilyar na hugis. Nagkataon lang siguro, sabi niya sa sarili. Ngunit habang nagpapatuloy si Dag sa ang pagtataka ni Aluna, ay naging pagkalito. At ang pagkalito ay naging isang nanlalamig na takot. Ang floor plan, ang paggamit ng natural na liwanag, ang konsepto ng bumubukas na perlas. Lahat ng mga yon ay sa kanya. Hindi ito kopya, mas malala pa. Ito ay ang kanyang disenyo, ngunit binihisan ng karangyaan. Ang mga sustainable materials na pinili niya ay pinalitan ng mamahaling marmol at ginto. Ang mga cultural elements na isinama niya ay ginawang mas komersyal. Kinuha ni Dagsa ang kaluluwa ng kanyang obra at pinalitan ito ng isang malamig at kalkuladong ambisyon. Tumingin si Aluna kay Bantugan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang sakit. Ang mukha ni Bantugan ay madilim. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. Alam niya, at para patunayan na ang konseptong ito ay matagal ko nang binuo. Sabi ni Dagsa, lumingon siya sa mga hurado na may mapagkumbabang ngiti. Narito ang mga time-stamped digital drafts, mga email correspondence sa aking team na may petsang ilang buwan na ang nakalipas bago pa man opisyal na inilunsad ang kompetisyong ito. Ipinakita sa screen ang mga ebidensya, mga pekeng dokumento na mukhang lehitimo, isang perpektong bitag na patayo si Aluna. "Hindi!" Sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. "Magnanakaw ka! Akin yan!" Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga hurado ay nagulat. Si Dagsa, sa kabilang banda, ay tumingin sa kanya na may pekeng awa. "Miss Diwata, naiintindihan ko ang iyong pagkabigo," malumanay na sabi ni Dagsa. "Marahil ay nagkataon lang na may pagkakahawig ang ating mga ideya, ngunit ang ebidensya ay malinaw." Lumingon si Dagsa sa mga hurado. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at puno ng paninindigan. "Ngunit dahil sa kanyang akusasyon, wala na akong ibang pagpipilian," sabi ni Dagsa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na auditorium. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aluna. Isang malamig at mapanagumpay na kislap ang makikita rito. Formal kong inaakusahan si Miss Aluna Diwata ng pagnanakaw ng aking intellectual property. Ang mundo ni Aluna ay gumuho sa pangalawang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito, mas malupit at mas pampubliko. Ang auditorium na naging entablado ng kanyang pagbangon ay siya ring naging saksi sa kanyang pagkadurog. "Miss Diwata, totoo po ba ang akusasyon? Saan niyo po nakuha ang disenyo ni Miss Imperial? May komento po ba kayo?"
Ang mga tanong ng mga reporter ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Napapalibutan siya. Hindi siya makahinga. Ang mga ilaw ng kamera ay nakakasilaw. Bawat kislap ay tila isang panghuhusga. Hinawakan ni Bantugan ang kanyang braso at pilit silang gumawa ng daan palabas na para bang lumalangoy laban sa agos ng mga buwitre. Nang makalabas sila, isinakay siya ni Bantugan sa kotse. Sa loob, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay na iniwan nila. Nakatulala lang si Aluna sa bintana. Ang kanyang refleksyon ay isang babaeng basag at talunan. Muli, paanong? Bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Paanong nangyari yon, Bantu? Ang bawat detalye? Paano niya nakuha? Isang bitag, Aluna. Matagal na niyang plinano to. Sagot ni Bantugan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit na pinipigilan. Kinabukasan, ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dyaryo at balita sa online. Baguhang arkitekto, inakusahan ng plagiarism. Ang iskandalo sa Silangan Pearl, ang kanyang munting sinag arkitektura na simbolo ng pag-asa ay naging simbolo ng kahihiyan. Opisyal siyang sinuspinde ng komite habang nag-iimbestiga sila. Ngunit sa mata ng publiko, may sala na siya. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong inaasahan niyang maniniwala sa kanya. Kahit katiting na pagdududa man lang. Pumunta siya sa opisina ni Lakan. Hinarang siya ng sekretarya, ngunit nagpumilit siya. Lakan, kailangan kitang makausap. Sabi niya nang makapasok siya sa opisina. Nakaupo si Lakan sa kanyang mesa, ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Anong ginagawa mo dito, Aluna? Hindi ba't sapat na ang kahihiyang ibinibigay mo? Hindi ko yon ginawa, Lakan, sabi ni Aluna. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Kilala mo ako. Alam mong hindi ako magnanakaw. Ang ebidensya ay malinaw. Malamig na sagot ni Lakan, umiiwas ng tingin. Nagpakita si Dagsa ng mga dokumentong may petsa. Ikaw, anong maipapakita mo? Ang puso ko, ang kaluluwa ko. Nandoon sa disenyong yon. Sigaw ni Aluna. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. 5 taon tayong nagsama, Lakan. Kahit yun man lang, hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan? Sa isang sandali, nakita ni Aluna ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lakan. Isang kislap ng dating Lakan na minahal niya. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumayo si Lakan. Kailangan kong protektahan ang pangalan ko, Aluna. At ang pangalan ni Dagsa. Sa publiko, kailangan kong panindigan ang katotohanan na ipinapakita ng ebidensya. Kasinungalingan yon. Wala na akong pakialam, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay tumaas. Umalis ka na. Iyon na. Ang huling sinag ng pag-asa na baka may natitira pa sa kanilang pinagsamahan ay tuluyan ng namatay. Tumalikod si Aluna at naglakad palabas. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Ang sakit ng pagtataksil na ito ay mas malalim pa kaysa noong gabing pinalayas siya. Dahil ngayon, hindi lang ang pagmamahal niya ang tinalikuran ni Lakan, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Gumuho ang mundo ni Aluna. Nagkulong siya sa kanyang unit, hindi kumakain, hindi natutulog. Ang mga pangarap na muli niyang binuo ay naging abo. Tama siguro sila, sabi ng isang tinig sa kanyang isipan. Isa lang akong simpleng babae na walang lugar sa mundong ito. Isang panggulo, isang kabiguan. Nakatulala lang siya sa kanyang mga sketch na ngayon ay parang mga paalala ng kanyang katangahan. Hinawakan niya ang mga ito, handa nang punitin at itapon ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Bantugan. Nakita niya ang itsura ni Aluna, ang hawak nitong mga papel. Huwag, sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may diin. Tapos na, Bantu, sabi ni Aluna. Ang kanyang boses ay walang buhay. Talunan na ako.
Suko na ako. Lumapit si Bantugan at dahan-dahang kinuha ang mga papel mula sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, hinawakan niya ang mga kamay ni Aluna. Malamig ang mga ito. Tumingin ka sa akin, Aluna, sabi niya. Pinilit nitong salubungin ang kanyang mga mata. Maaring tinalikuran ka ng lahat. Maaring sinasabi ng buong mundo na ikaw ang may kasalanan. Pero ako, hindi ako naniniwala sa kanila. Tumingala si Aluna. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Naniniwala ako sa iyo, patuloy ni Bantugan. Ang kanyang boses ay puno ng hindi matitinag na paninindigan. At ipinapangako ko sa iyo, hahanapin natin ang katotohanan. Lalaban tayo. Magkasama tayo dito. Sa mga salitang iyon, isang maliit na kislap ang muling sumindi sa puso ni Aluna. Isang kislap na dulot hindi ng kanyang sariling lakas, kundi ng lakas na ibinibigay ng taong nasa harap niya. Sa labas ng unit, lingid sa kanilang kaalaman, ipinadala ni Bantugan ang lahat ng impormasyon na mayroon sila sa isang dati niyang kaibigan, isang henyo sa cybersecurity. Ilang oras lang ang lumipas, tumunog ang telepono ni Bantugan. "Bantu," sabi ng boses sa kabilang linya. "May nakita ako. May nagtanim ng isang spyware program sa computer ni Aluna. 2 buwan na ang nakalipas. Simpleng klase lang, pero epektibo. At ang maganda dito, nag-iwan ito ng bakas. Natuntun ko ang pinanggalingan ng utos. Nasa loob ng kanyang marangyang opisina, si Lacan Hidalgo, ngunit hindi niya maramdaman ang kapangyarihan na dati ibinibigay nito sa kanya. Sa halip, pakiramdam niya'y isang preso. Nakakalat sa kanyang mesa ang mga papeles, mga plano, para sa hinaharap nila ni Dagsa. Isang hinaharap na sa bawat araw ay tila mas kumikitid at nakakasakal. Biglang tumunog ang kanyang telepono, isang pribadong numero, ang kanyang ama. "Lakan, tumawag na naman ang bangko," sabi ng garalgal na boses ng matanda sa kabilang linya. "Kailangan na nating bayaran ng utang." "Ano na ang sabi ni Dagsa?" "Ang sabi mo, siya ang sasagot dito." Napapikit si Lakan. Minasahe ang kanyang sentido. "Dad, relax. Inaayos na namin." "Paano ako magre-relax? Ito na lang ang natitira sa atin. Ang pangalan natin. Ipinagkatiwala natin sa kanya ang lahat, Lakan. Siguraduhin mong tutuparin niya ang pangako niya." Ibinaba ni Lakan ang telepono. Ang kanyang dibdib ay masikip. Utang. Isang salitang bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ang marangyang pamumuhay, ang impluensya, ang uniforme. Lahat ng ito ay isang palabas. Sa likod ng lahat, ang pamilya Hidalgo ay lubog sa utang. Isang sikretong pilit nilang itinatago. Ang pagdating ni Dagsa ay tila isang biyaya mula sa langit. Isang maganda, mayaman, at maimpluwensyang babae na handang saluhin sila. Ngunit habang tumatagal, napagtatanto ni Lakan na ang tulong na ito ay may katumbas na presyo. Pumasok si Dagsa sa opisina nang hindi kumakatok. Isang ngangiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. May dala siyang folder ng mga dokumento. "Darling, I need you to sign this," sabi niya. Inilapag ang mga papel sa harap ni Lakan. "Just some asset transfers para mas mapadali ang pag-secure natin ng mga bagong investors." Tiningnan ni Lakan ang mga dokumento. Mga legal na kasulatan na naglilipat ng kontrol ng iilang natitirang ari-arian ng pamilya Hidalgo sa isa sa mga kumpanya ni Dagsa. "Hindi ba't pwedeng abogado na lang natin ang gumawa nito?" tanong ni Lakan. Isang hindi karaniwang pag-iingat ang nangingibabaw sa kanya. "Mas mabilis kung tayo na. Don't you trust me?" tanong ni Dagsa. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ginagawa ko to para sa atin, para sa kinabukasan natin." Nag-aalangan man, pumirma si Lakan. Ngunit may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali ang ginagawa niya. Nang gabing iyon,
Habang nasa banyo si Dagsa, naiwan nito ang kanyang telepono sa mesa. Bigla itong umilaw, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi niya sinasadyang mabasa, ngunit nahagip ng kanyang mata ang ilang salita. Malapit na. Ang paghihiganti ay matamis. Nanlamig si Lakan. Paghihiganti? Para kanino? Biglang lumabas si Dagsa sa banyo. Nakita niya ang tingin ni Lakan sa telepono. Mabilis niya itong kinuha. Spam message, sabi niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Sa mga sandaling iyon ng pagdududa, ang imahe ni Aluna ang pumasok sa isip ni Lakan. Naalala niya ang kanilang simpleng buhay, ang paraan ng pagtimpla ni Aluna ng kanyang kape sa umaga. Ang tahimik nilang mga gabi habang nanonood ng lumang pelikula. Ang walang sawang suporta nito sa kanyang karera. Mga simpleng bagay na binaliwala niya, ipinagpalit sa komplikadong buhay na mayroon siya ngayon. Isang buhay na puno ng kasinungalingan at mga lihim. Hindi magnanakaw si Aluna, sabi ng isang tinig sa kanyang kaloob-looban. Kilala ko siya. Kinabukasan may isang messenger na nag-abot sa kanya ng isang plain brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Sa loob, may mga litrato, mga screenshot ng isang computer code, at isang larawan ni Dagsa na may kausap na isang lalaking mukhang hacker sa isang madilim na coffee shop. Walang paliwanag, walang sulat. Tanging mga larawan lang. Galing yon kay Bantugan. Isang binhing itinanim sa isipan ni Lakan. Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Lakan. Hinintay niyang umuwi si Dagsa. Pagpasok nito sa pinto, hinarap niya ito. Ang mga litrato ay nasa kanyang kamay. Sino ka ba talaga, Dagsa? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng tensyon. Ano ang ibig sasabihin nito? Tiningnan ni Dagsa ang mga litrato. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Sa halip, isang malamig at kalkuladong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngasang ngiti na nagpatindig ng balahibo ni Lakan. Akala ko ba matalino ka, Lakan? Sabi ni Dagsa. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Huwag kang mag-alala. Mahal ko. Malalaman mo rin. Malalaman ninyong lahat. Malapit na. Muling nagtipon ang komite ng Silangan Pearl. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat. Puno ng hindi masabing tensyon. Naroon si Aluna. Sa tabi niya ay si Bantugan. Naroon si Dagsa. Nag-iisa sa kabilang panig. Ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Naroon din si Lakan na pinilit dumalo. Nakaupo sa likuran. Isang anino ng pag-aalinlangan. At sa gitna ng lahat, ang mga hurado sa pangunguna ni Apolontian na may mga seryosong mukha. Nandito tayo ngayon. Simula ni Apolontian, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan upang dinggin ang resulta ng investigasyon ukol sa akusasyon ng plagiarism laban kay Miss Aluna Diwata. Nagbigay ng senya si Apolontian sa technical team. Isang malaking screen ang umilaw sa harap. Bago ang lahat, nais kong ipakita ang ebidensyang isinumite sa amin ni Miss Imperial, sabi niya. Ipinakita sa screen ang mga time-stamped na dokumento ni Dagsa. Mukha itong kapani-paniwala. Pagkatapos, lumingon si Apolontian kay Aluna. Miss Diwata, may nais ka bang sabihin? Tumayo si Aluna. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang boses ay matatag. Wala po akong ibang ebidensya maliban sa aking salita. Ang disenyong yon ay nagmula sa aking puso, sa aking karanasan. Hindi ko po yun ninakaw. Isang halakhak ng pang-uuyam ang maririnig mula kay Dagsa. Kung gayon, sabi ni Apolontian, pahintulutan ninyo si Mr. Bantugan Makiling na magsalita. Tumayo si Bantugan, may hawak na laptop. Sa tulong ng mga eksperto sa cybersecurity, nagsagawa kami ng sarili naming investigasyon. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa projector. Isang linya ng computer code ang lumitaw sa screen. Ito po, paliwanag ni Bantugan, ay isang simpleng spyware na nakita naming nakatanim sa personal na computer ni Ms. Diwata.
Ang program na ito ay nagpapadala ng kopya ng bawat file na kanyang ginagawa sa isang external server. Ang server na ito, nag-click siya sa kanyang mouse, ay nakarehistro sa ilalim ng isa sa mga shell corporations ni Miss Dagsa Imperial. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Si Dagsa ay natigilan. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng bahagyang pagkabigla. At hindi lang yan, patuloy ni Bantugan. Nag-iwan ng digital footprint ang nag-install ng spyware at ang footprint na yon ay nagmula sa isang IP address na natuntun namin sa isang coffee shop kung saan may nakuhang CCTV footage. Isang video ang nag-play sa screen. Malinaw na makikita si Dagsa na may inaabot na isang sobre sa isang lalaking nakatalikod. Pagkatapos, ipinakita ang mukha ng lalaki mula sa ibang anggulo. Isang kilalang hacker for hire. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Dagsa. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Miss Imperial, sabi ni Apolontian, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Ano ang masasabi mo? Natahimik ang lahat. Naghihintay sa kanyang pagsisinungaling. Ngunit hindi yon ang ginawa ni Dagsa. Dahan-dahan, isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na puno ng galit at pait. Magnanakaw? Sabi ni Dagsa. Tumayo siya at hinarap ang lahat. Gusto niyong pag-usapan ang pagnanakaw? Tumingin siya ng diretso kay Lakan. Pagkatapos, sa kanyang ama na kasama rin pala roon, 20 taon na ang nakalipas. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang pamilya ko, ang mga Imperial, at ang mga Hidalgo ay magkasosyo sa isang malaking proyekto. Ngunit ang ama ni Lakan, itinuro niya ang matandang Hidalgo, ay isang sakim na tao. Dinaya niya ang aking ama. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para palabasing ang aking ama ang nang-imbento ng pera. Nawala ang lahat sa amin, ang aming negosyo, ang aming karangalan, ang aking ama. Nagpakamatay siya dahil sa kahihiyan. Nanlaki ang mga mata ni Lakan. Ang kwentong alam niya ay iba. At ikaw, Lakan, sabi ni Dagsa, lumalapit dito. Ginawa kitang tanga. Ang lahat ng perang ipinangako ko sa inyo, ang lahat ng tulong, isa lang yung pain. Habang abala kayo sa pag-save sa inyong pangalan, dahan-dahan kong kinuha ang lahat ng natitira sa inyo. Bawat pirma mo sa mga dokumentong yon ay isang hakbang palapit sa inyong pagbagsak. Binuksan niya ang kanyang telepono at ipinakita sa screen. As of this morning, I have pulled out all my investments. At dahil sa mga pinirmahan mong papeles, lahat ng natitira ninyong assets ay pag-aari ko na. Opisyal na kayong bangkarote. Isang malakas na tunog ang narinig. Ang ama ni Lakan ay napahawak sa kanyang dibdib at bumagsak sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, idineklara ni Apolontian, ang panloloko ay malinaw. Miss Saluna Diwata, ikaw ay malinis sa lahat ng akusasyon at opisyal ng pasok sa finals. Ngunit sa sandaling iyon, ang tagumpay ay tila walang lasa. Tumingin si Aluna sa gulo sa kanyang harapan, kay Lakan na tulala, sa pamilyang gumuho, kay Dagsa na nanginginig sa tagumpay at galit. Tumayo si Bantugan. May isa pa pong katotohanan na dapat malaman ng lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw sa kabila ng ingay. Lumingon ang lahat sa kanya. Lumapit siya kay Aluna. Aluna, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Ang pagdating ko sa buhay mo, hindi iyon isang pagkakataon. Ang lahat ng ingay sa silid ay tila naglaho. Ang mga paramedic na inaasikaso ang ama ni Lakan, ang mga bulungan ng mga tao, ang pag-iyak ni Dagsa, lahat ay naging isang malayong ugong na lamang sa pandinig ni Aluna. Ang kanyang buong atensyon ay nakay Bantugan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Aluna. Ang kanyang puso
ay biglang kumabog ng mas mabilis, puno ng pagkalito at kaba. Huminga ng malalim si Bantugan, tila nag-iipon ng lakas para sa mga salitang matagal na niyang itinatago. Naaalala mo pa ba si David? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Natigilan si Aluna. David, isang pangalan mula sa isang buhay na tila daang taon na ang nakalipas. Si David Diwata, ang kanyang kababata, ang kanyang unang pag-ibig, ang kanyang fiancé, ang lalaking namatay sa isang car accident, isang linggo bago ang kanilang nakatakdang kasal, isang trahedyang halos sumira sa kanya bago pa man dumating si Lakan sa buhay niya. Oo naman, sagot ni Aluna. Ang kanyang boses ay naging isang bulong. Paano? Paano mo siya nakilala? Si David, sabi ni Bantugan, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ay ang kuya ko, isang nakabibinging katahimikan. Para kay Aluna, ang mga salitang yon ay hindi nag-register sa una. Kuya, paanong nangyari? Magkaiba ang kanilang apelyido. Makiling ang gamit kong apelyido mula sa nanay namin, paliwanag ni Bantugan. Tila nababasa ang tanong sa isip ni Aluna. Isang personal na desisyon, ngunit magkapatid kami. Siya ang nag-iisang kuya ko. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Aluna. Ang pagdating ni Bantugan sa gabing yon ng bagyo. Ang walang sawang tulong. Ang pamilyar na kabaitan sa kanyang mga mata. Ang pagbisita sa sementeryo. Isang flashback ang mabilis na dumaan sa isip ni Bantugan. Isang silid sa ospital, ang tunog ng heart monitor, at ang mahinang boses ng kanyang kuya. Bantu, bunso, mangako ka sa'kin, sabi ng naghihingalong si David. Si Aluna, bantayan mo siya. Huwag mo siyang pababayaan. Mahal na mahal ko siya. Bago siya mawala, patuloy ni Bantugan, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ipinangako ko sa kanya na babantayan kita mula sa malayo. Hindi ako magpapakilala. Sisiguraduhin ko lang na ligtas ka at masaya. Tumingin siya kay Aluna. Ang kanyang mga mata ay puno ng taon ng mga hindi nasabing salita. Kaya noong ikinasal ka kay Lakan, kahit may pagdududa ako sa kanya, hinayaan kita dahil mukha kang masaya. At iyon lang ang mahalaga para sa akin. Ngunit noong gabing iyon ng anibersaryo ninyo, may naramdaman akong hindi tama. Dinaanan ko ang bahay ninyo para lang masigurong okay ka. At doon, kita natagpuan. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Aluna. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagkaunawa. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng sakripisyo, hindi iyon dahil sa awa o pagkakataon. Iyon ay dahil sa isang pangako. Isang pangako na nag-ugat sa pagmamahal. Sa simula, ginawa ko ang lahat dahil sa pangako ko kay kuya. Pag-amin ni Bantugan, ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Ngunit habang tumatagal, Aluna, habang nakikita ko ang iyong katatagan, ang iyong talento, ang iyong puso, ang pagtulong ko sa iyo ay hindi na lang dahil sa kanya. Lumapit siya ng isang hakbang. Ginagawa ko na ito dahil sa iyo, dahil sa nararamdaman ko para sa iyo. Ito na, ang katotohanang mas malaki pa sa lahat ng kasinungalingan at pagtataksil na nangyari sa silid na yon. Isang katotohanan na kasing linaw ng sikat ng araw. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Lakan. Tila isang estatwa. Narinig niya ang lahat. Ang bawat salita ay parang isang dagok sa kanyang pagkalalaki at sa kanyang puso. Napagtanto niya ang laki ng kanyang pagkakamali. Ang babaeng itinapon niya ay isang kayamanan na hindi niya nakita. At ang lalaking tahimik na nagmamahal dito ay handang gawin ang lahat, hindi para sa sarili, kundi para sa kaligayahan nito. Nawala na sa kanya ang lahat, ang kanyang karangalan, ang kanyang kayamanan, at ang nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Gumuhit sa kanyang muka ang isang ekspresyon ng lubos na pagsisisi
at pagkatalo. Humarap si Aluna sa mga hurado. Ang kanyang mga luha ay hindi pa rin tumitigil, ngunit ang kanyang tindig ay puno na ng isang bagong lakas. Ang kanyang pagkatao ay buo na muli. Inanunsyo ni Apoluntian ang huling desisyon, ngunit para kay Aluna, ang panalo sa kompetisyon ay pangalawa na lamang. Pagkatapos ng lahat, dinala ng mga paramedic ang ama ni Lakan, hinuli ng mga pulis si Dagsa para sa investigasyon. Naiwan sina Aluna at Bantugan sa halos walang taong silid, walang nagsalita. Lumapit lang si Aluna kay Bantugan at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap ng pasasalamat, ng pag-unawa, at ng isang bagong simula. Salamat, bulong ni Aluna. Salamat sa lahat, Bantu. Ilang buwan ang lumipas. Ang alikabok na idinulot ng iskandalo ay unti-unti nang humupa. Napalitan ng alikabok mula sa ginagawang pundasyon ng Silangan Pearl. Sa gitna ng construction site, suot ang isang puting hard hat, nakatayo si Aluna Diwata. Hindi na siya ang babaeng winasak ng pagtataksil. Siya na ngayon ang punong arkitekto ng pinakamalaking proyekto sa lungsod. Miss Diwata, maganda po ang progress natin sa West Wing. Sabi ng isang foreman, ipinapakita sa kanya ang mga plano. Magaling, sagot ni Aluna. Isang ngiti ng propesyonal na kasiyahan ang nasa kanyang mga labi. Siguraduhin nating nasusunod ang timeline. Ang bawat bakal na itinatayo, bawat sementong ibinubuhos, ay tila isang piraso ng kanyang puso na muling nabubuo, mas matibay, mas matatag. Ang sinag arkitektura na dati isang maliit na pangarap ay isa ng iginagalang na pangalan. Sa kabilang banda, ang buhay ng mga taong nanakit sa kanya ay nagbago rin. Si Dagsa ay nahaharap sa maraming kaso ng fraud at corporate espionage. Ang pamilya Hidalgo ay tuluyan ng nawalan ng lahat. Ang kanilang malaking bahay, ang parehong bahay kung saan pinalaya si Aluna, ay na-foreclose na ng bangko. At si Lakan, nawala sa mata ng publiko. Matapos ma-discharge sa serbisyo dahil sa iskandalo, walang nakakaalam kung nasaan siya. Isang hapon, habang nagkakape si Aluna sa isang maliit na coffee shop, malapit sa site, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanyang mesa. Aluna? Tumingala siya. Si Lakan. Ngunit ibang-iba na. Wala na ang aroganteng tindig, ang mamahaling damit. Ang suot niya'y simpleng polo shirt at maong. May mga guhit na ng pagod at pagsisisi sa kanyang mukha. Pwede ba akong umupo? Tanong niya. Tumango lang si Aluna. Natahimik sila ng ilang sandali. Narinig ko ang tungkol sa proyekto. Simula ni Lakan. Congratulations. Alam kong matagal mo nang pangarap yan. Salamat. Simpleng sagot ni Aluna. Huminga ng malalim si Lakan, tila nag-iipon ng lakas. Nandito ako para humingi ng tawad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Aluna. Sa unang pagkakataon, nakita ni Aluna ang tunay na pagsisisi. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko sa iyo, Aluna. Nabulag ako sa ambisyon, sa takot na mawala ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Ipinagpalit kita sa mga bagay na akala ko'y mahalaga. Inilapag ni Lakan sa mesa ang isang maliit na bagay. Ang wedding ring ni Aluna na nilinis na mula sa putik. Nahanap ko to nung araw na umalis na kami sa bahay. Dapat lang na mapunta to sa'yo. Hindi kinuha ni Aluna ang singsing. Hindi na sa akin yan, Lakan. Bahagi na yan ng nakaraan. Alam ko, sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay basag. Alam kong huli na ang lahat. Hindi ako humihingi ng pangalawang pagkakataon. Humihingi lang ako ng kapatawaran para makapagsimula ako ulit. Para makalaya ako sa bigat na to. Tinitigan ni Aluna si Lakan. Ang galit na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang uri ni mauri ng malungkot na pag-unawa. Nakita niya hindi ang isang halimaw, kundi isang taong naligaw
at nagkamali ng malaki. Pinapatawad na kita, Lakan, sabi ni Aluna, at sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang isang tunay na gaan sa kanyang dibdib. Hindi para sa iyo kundi para sa akin, para sa kapayapaan ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lakan. Salamat, bulong niya. Tumayo siya at tumalikod, naglakad papalayo, isang tao na kailangan pang mahanap ang sariling daan. Nang gabing iyon, nagkita sila ni Bantugan sa dalampasigan, malapit sa ginagawang Silangan Pearl. Ang paglubog ng araw ay nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan. Ikinuwento ni Aluna ang tungkol sa pagkikita nila ni Lakan. Tahimik lang na nakinig si Bantugan. Salamat sa lahat, Bantu, sabi ni Aluna, habang nakatingin sila sa malayong abot-tanaw. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin nung wala nang naniniwala. Ngumiti si Bantugan. Lagi akong maniniwala sa'yo. Lumapit ito sa kanya. Aluna, alam kong marami kang pinagdaanan at naiintindihan ko kung kailangan mo pa ng panahon. Tumingin siya sa mga mata ni Aluna. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga manggas. Pero gusto kong malaman mo, hindi magbabago ang nararamdaman ko. Handa akong maghintay. Ngumiti si Aluna. Isang ngiti na ngayon ay puno na ng liwanag at kapayapaan. Kinuha niya ang kamay ni Bantugan. Hindi mo na kailangang maghintay. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang gabi ay maningning, puno ng mga ilaw at musika. Ang Silangan Pearl, na dati isang pangarap lamang sa papel, ay nakatayo na ngayon ng buong karangyaan. Ang salamin nitong katawan ay sumasalamin sa libu-libong bituin sa kalangitan. Isang tunay na hiyas sa gilid ng karagatan. Sa Grand Inauguration Ball, nasa entablado si Aluna Diwata Makiling. Suot ang isang eleganteng puting gown. Sa kanyang tabi, buong pagmamalaking nakatayo ang kanyang asawa, si Bantugan. Ang bawat istruktura ay may kwento. Simula ni Aluna sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Naririnig sa buong bulwagan. Ang Silangan Pearl ay isang kwento ng pagbabago, ng pagbangon, isang patunay na ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa katatagan ng puso at sa pag-asang hindi namamatay. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumingin siya kay Bantugan at sa isang tingin lang, nagkaintindihan sila. Ang kanilang paglalakbay ay naroon sa bawat sulok ng gusaling iyon. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, nakita ni Aluna mula sa malayo si Apolontian na masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Sa isang sulok, nakita rin niya ang isang pamilyar na mukha. Si Lakan. Payat ito, ngunit mukhang mas payapa. May kasama itong simpleng babae. Hindi sila lumapit. Nagtama lang ang kanilang mga mata mula sa malayo. Tumango si Lakan, isang tango ng respeto at pasasalamat. Tumango pabalik si Aluna, isang tango ng pagpapalaya. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis kasama ang babae, nagsisimula ng sarili nitong tahimik na buhay sa isang malayong probinsya. Handa ka na bang umuwi, mahal ko? Bulong ni Bantugan sa kanyang tainga. Oo, sagot ni Aluna. Hinawakan ng kamay ng asawa. Uwi na tayo. Ang kanilang tahanan ay hindi kasing laki ng mansyon kung saan dati siyang nakatira. Ngunit ito'y puno ng init at pagmamahal. Isang bahay na sila mismo ang nagdisenyo, kung saan ang bawat bintana ay nakaharap sa pagsikat ng araw. Sa kanilang beranda, nakatanaw sila sa karagatan. Ang Silangan Pearl ay kumikinang sa di kalayuan. Niyakap ni Bantugan mula sa likod si Aluna. Ang kanyang mga kamay ay maingat na nakapatong sa bilog nitong tiyan. Malapit na, sabi ni Bantugan. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. 2 buwan na lang, sagot ni Aluna. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga kamay ni Bantugan. Natatakot ka ba? Kasama ka,
Hinding-hindi, sabi ni Bantugan. Ito ang pinakamagandang proyektong gagawin natin. Makalipas ang 2 buwan, sa isang maliwanag na umaga, ang kanilang tahanan ay napuno ng 2 bagong iyak. Isinilang ni Aluna ang isang malusog na kambal, isang babae at isang lalaki. Pinangalanan nilang Amihan ang babae dahil sa kahinahunan nito na tulad ng malamig na simoy ng hangin. At Habagat naman ang lalaki dahil sa lakas ng iyak nito na tulad ng mainit na hanging nagdadala ng ulan. Ang 2 puwersa ng kalikasan, magkaiba, ngunit nagbibigay buhay at balanse. Nakatayo sina Aluna at Bantugan sa nursery, magkatabing pinagmamasdan ang 2 duyan. Ang kanilang mga anak ay mahimbing na natutulog. Sinimulan natin to sa isang pangako. Bulong ni Bantugan, inakbayan si Aluna. Tumingin si Aluna sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal at pasasalamat. At tinapos natin sa isang pamilya. Mula sa bintana, ang mga unang sinag ng araw ay nagsimulang tumagos. Pinupuno ang silid ng isang ginintuang liwanag. Ang bagyo ay matagal nang tapos. Ang gabi ay nagwakas na. Sa kanilang harapan, isang bagong umaga ang sumisikat. Ang kanilang sariling silangan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Aluna at Bantugan. Aral ng kwento. Sa buhay, darating ang mga bagyo na susubok sa ating katatagan. May mga pagkakataong madarapa tayo at mawawalan ng lahat. Ngunit ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbagsak ay hindi ang katapusan. Ito ay isang pagkakataon upang muling bumangon, mas matatag, mas matalino, at mas buo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nang iiwan sa gitna ng unos. Ito ang nagiging payong at kanlungan hanggang sa muling sumikat ang araw. Pasasalamat at request para sa comments. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay naantig at napulutan ninyo ng aral ang kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Aluna? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Nais din po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig sa mga susunod nating episode. Call to action. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!